Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Amen. Sa Diyos po ang kapurihan, sa ating pong mga memory verses at sa ating mga testimonies. And we also thank the Lord sa pagkakataon na makasama po natin muli ang ilan po sa ating mga kapatid sa buhay ni Sister Mayet, ni Brother Kenneth, ni Sister Maha. So, salamat po sa Panginoon for how many months na hindi po natin nakasama yung mga from Batangas dahil nga po sa kanilang pag-aaral. But ngayon ay nakasama po muli natin sa ating gawain. Okay, so para po sa ating exhortation, mula po sa salita po ng Panginoon, samahan niyo po ako sa 1 Chronicles o unang Kronika, chapter 28, verse 9. So ito po yung ating matutunghayan sa gabing ito. 1 Chronicles o unang Kronika, 28 verse 9. Sige po, tingnan po natin sa ating mga Biblia at ako po ay mananalangin pagkatapos ng pagbasa. Okay, so 1 Chronicles chapter 28 verse 9. And you, Solomon, my son, know the God of your father and serve him with a whole heart and with a willing mind, for the Lord searches all hearts and understands every plan and thought. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will cast you off forever. Purihin po ang Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. O Diyos, salamat po sa pagkakataong ito. Muli po kaming makapakinig ng inyong pong salita. At nawa, O Diyos, ang salita po ito ay patuloy po naming may pamuhay at maging evident sa amin ang aming pong buhay pananampalataya, ang aming pong relasyon sa iyo, Panginoon, kung paano po kami naglilingkod, kung paano po kami naghahangad na makilala ka pa namin, mas mapalapit kami sa iyo, Panginoon, at kung paano din po namin pagtuunan ng pansin ang inyo pong presensya sa bawat sandali. Kaya pangunahan niyo po ang bawat isa at ang inyo po lingkod, gabayan niyo po ang bawat isa po sa amin sa tulong po ng Santong Espiritu, Panginoon. Help us, O Lord, sa amin pong pakikinig sa gabing ito. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay, ang ating pong exhortation, so ito po ay hindi po natin matatapos ngayon. Ano po? Kasi ito po ay 3 points, but first point lang po yung ating matutunghayan for tonight. But because this talks about service. Ano po? Ito ay tungkol po sa paglilingkod. Pero hindi lang po siya basta sinasabi hutang ng Biblia sa atin na tayo ay maglingkod sa Panginoon. Kundi ito ho ay pagpapaalala po sa atin sa paglilingkod ayon po sa karanasan ng mga taong nauna po sa atin. O ng mga taong sila mismo first hand ay nakaranas po kung sino po ang Panginoon sa kanilang buhay. At sa pagkakataong ito, in this case po, ito ho ay sa katauhan po ni Haring David para po sa kanyang anak na si Haring Solomon. So ito ho ay nangyari po bago ho maging hari si Haring Solomon. So nandun na po si Haring David sa pagtatapos ng kanyang kingship. At si Haring Solomon po ang uupo bilang kapalit niya na hari po ng Israel. At meron po mga habilin o mga paalala si Haring David kay Solomon sa kanya pong anak na ang sabi po niya dito ay alamin mo o kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama, or know the God of your father and serve Him with a whole heart and a willing mind, because the Lord searches all hearts and understands every plan and thought, or every intent of the thoughts. So, yamang ang Diyos ay nakakaalam ng higit sa atin. Yamang ang Diyos ang nakatatalastas ng ating mga puso. Yan. Higit mo siyang kilalanin sa iyong buhay. At paglingkuran mo siya ng buong puso at may pag-iisip
na talagang willing, talagang nagnanais na makilala pa natin siya at paglingkuran natin siya. That's why our theme is a father's advice for a faithful service. So, malapit na ang Father's Day. So, normally, we appreciate our earthly fathers sa kanila pong mga payo, sa kanila pong mga pagpapagal, sa kanila pong mga pagsusumikap upang itaguyod po tayo ng mga anak o ang ating pamilya. So, bilang sila po ang ibinigay sa atin ng Panginoon. And dito po makikita natin na hindi lang po natin na-appreciate ang ating mga earthly fathers, especially kung sila ho ay believers, para sa kanilang kontribusyon at yung kanilang commitment para sa atin, kundi yung kanilang buhay pananampalataya mismo, yung life of faith nila. So yun po yung isa pa sa mga dahilan kaya tayo ho ay thankful and we appreciate them and we thank God para sa kanilang mga buhay. So dito makikita po natin that we appreciate our fathers for reminding us to put God first in our lives. So kung sila po ay nakakilala sa Panginoon, pinapaalalahanan nila tayo na tayo ho ay hindi magtatagumpay sa buhay kung hindi ho natin inuuna ang Diyos sa lahat. Kung hindi ho natin prioridad ang Diyos sa ating mga plano o sa ating mga priorities. Kung hindi po tayo nabubuhay para sa Diyos. Okay? Kaya burden po ng isang magulang, burden po ng isang ama o ng isang ina na nakakilala po sa kanilang mga anak na kahit man sila ay nagtatagumpay sa buhay, ay wala po sila sa Panginoon. So, nandun yung kanilang kabigatan na sa kabila ng kanilang tagumpay na naaabot dito sa lupa, ay sana makilala nila ang Diyos. At sa pagkakilala nila sa Panginoon, paglingkuran nila ang Diyos ayon sa kanilang pagkakilala. And to serve God wholeheartedly. Okay? That's why we are called. So tayo po ay tinawag na mga mananampalataya, hindi lamang upang tayo ay maisalba mula sa kamatayan, kundi upang ipaglingkod natin ang buhay kasama ang Diyos. So, life of service. Ito yung tinatawag nating spiritual service. And this is the same of David to his son who was about to succeed him as the king of Israel. So, what are the key points to a wholehearted service to God as advised by God's faithful man? A man after God's own heart. So, si Haring David, kilala ho natin siya as the man after God's own heart. Why? Sapagkat siya ho, sa kabila ng kanyang flaws, sa kabila ng kanyang weaknesses, una pa rin niyang nilapitan ang Diyos. Una pa rin siyang dumulog sa Panginoon sa bawat yugto ng kanyang buhay, sa bawat banta sa kanyang buhay, sa bawat panahon na siya ho ay nasa pabulusok ng kanyang buhay, sa Panginoon lamang siya dumudulog. Sa Panginoon lang siya nagtitiwala. Sa Panginoon lang siya humihingi ng tawad. Kaya he is the man after God's own heart. Kaya ang buhay natin, hindi ho natin matatawag na isang perfectong buhay, pero maaari po tayong tawaging isang matapat na lingkod ng Panginoon kung susundin po natin ang kanyang mga alituntunin. Amen po ba? Kung tayo ho ay masunurin sa Biblia, kung tayo ho ay committed na sundin ang Panginoon at hindi yung kung ano yung sinasabi ng ating utak. Yun po yung daan para matawag din po tayong matapat, faithful sa ating buhay at sa ating paglilingkod sa Diyos. So again, what are the key points to a wholehearted service to God? Because as David said sa kanya pong anak, na si Solomon, sabi niya, no, okay? So doon po sa ating talata, and you, Solomon my son, know the God of your father and serve Him with whole heart and with a willing mind. So, coupled with the truth
observing God. So, hindi lang po tayo maglilingkod sa Diyos kung hindi ho ganoon kalalim ang ating pagkakilala sa Diyos. Kumbaga, shallow knowledge will not lead us sa tinatawag po nating effective service o yung pamumuhay o paglilingkod na may epekto sa atin o transformative service na kapagpapabagong paglilingkod. Ano po? So again, the first point here is to know God more personally and experientially. Upang tayo ho ay maging isang faithful servant of God, so for us to live, okay, ayon po sa sinasabi po ng banal na kasulatan, pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, una, kilalanin po natin ang Diyos personally and experientially. So to know God more personally and experientially. So hindi yung service agad, Kaya nga ang susi sa paglilingkod natin sa Panginoon, first is salvation. Sigurado ho tayo sa kaligtasan at ang kaligtasan po ay personal na relasyon sa Panginoon. Hindi po ito attached. Sabi nga, attached ka lang because of your membership. Identified ka na member ng church. Kundi meron kang personal na relasyon sa Panginoon. So, to know God more personally. So, know the God of your Father. So, ito po yung unang payo ni Haring David sa kanyang anak. Kilalanin mo pa ang Panginoon o ang Diyos ng iyong mga ninuno o ang Diyos ng iyong ama. Okay? In what way po natin kinikilala ang Diyos? Sa aspeto ho ng paglilingkod. Sa aspeto ng ating pagiging Kristiyano. Paano ho natin nakikilala ang Diyos? Diba? Kaya, meron ba tayong pagnanasa na kilalanin siya ng higit pa? Do you have the desire? And is that desire an earnest desire to know God more? Na makilala pa natin ang Panginoon? Kaya, kung ito po yung ating isa sa mga hinihiling sa Diyos, meron po tayo dapat na kaukulang paghahanda rin. So, we must also be prepared sapagkat maaaring ang paraan ng Panginoon para mas mapalalim yung ating pagkakilala sa Kanya ay mga pagsubok. So, through trials. Ano po? God even allows trials and sufferings for that desire. At sana hindi ho nababago yung desire ho natin ito, mga kapatid. At ipagkatiwala natin sa Panginoon kung ano man ang kanyang paraan para mas makilala po natin siya. Isa ho yan sa susi sa epektibong paglilingkod. Hindi ho tayo basta magiging servant or effective servant of God without experiencing Him first. Okay? Without knowing Him first. Kung hindi muna natin kilala ang Diyos na pinaglilingkuran natin. At kung hindi pa natin na-realize sa buhay natin kung sino ho ang Diyos sa atin. Amen? Na-experience na ho ba natin ang Panginoon sa ating buhay? Ha? Nakikilala na ho ba natin ang Panginoon sa ating buhay? How good He is? How faithful He is? How gracious He is? How just He is? Diba? Sa bawat katangian po niya, experientially, naranasan po natin, nakita po natin kung sino po siya. Ano ha? So, to know God more personally and experientially. So, sa paanong paraan? So, first, by spending more time to pray, to worship, and to ask for Him for advice in tough situations. So, this is David's personal experience. Kaya, halos majority ng Psalms, kung titingnan po natin, out of 150 Psalms, 73, at least, ay sulat po ni Haring David. Galing po kay Haring David. So, bukod pa ho doon sa mga anonymous. So, possibly si Haring David din po ang sumulat. But at least, 73 Psalms ay mula po kay Haring David. At sa lahat ng mga awit na yan, pinatutunayan lang po
kung gaano ho niya kahaba o gaano ho kahaba niya iginugugol ang kanyang panahon sa Diyos. Sa pananalangin, sa pagsamba, at sa paghiling sa Kanya sa panahong siya ho ay nasa sitwasyong mahirap. Yan. So we always, sa buhay po natin, lagi ho tayong nakaka-encounter ho, tinatawag po nating tough situation. Yung bagay na wala ka ng ibang maisip, paano mo mag-resolve yung sitwasyon. Kaya ipinapaalala ng Panginoon sa atin na sa Kanya ho tayo lumapit. At mas habaan po natin ang ating panahon sa Panginoon. Okay? So spend more time to pray, to worship, and to ask God for help. Humingi tayo ng saklolo sa Panginoon. Humingi tayo ng karunungan sa Panginoon. Huwag tayong magmatigas sa Panginoon. Bagay na sa tingin naman natin, mabuti rin naman. Sa tingin natin, makikinabang din naman tayo ng iba. Pero kung hindi kalooban ng Panginoon at magmamatigas tayo, hindi ho tayo magiging epektibo sa paglilingkod natin. Hindi ho tayo magiging mabunga sa ating buhay, pananampalataya. That's why, let us spend more time for God. Let us spend more time sa panalangin at sa ating pagsamba. And also by trusting God for who He is and what He can do sa atin. Remember, this is again David's personal experience. Kaya siya nagpapayo kay Haring Solomon na kilalanin mo pa ang Panginoon sa iyong buhay. Know God, the God of your father, by spending more time with Him and by trusting Him for who He is and what He can do. So, based on personal experience of David, kung matatandaan po natin, yung kanyang pakikipaglaban po kay Goliath in 1 Samuel 17, ano po ang sabi niya? Bakit siya gano'n na lang ka-confident na magtatagumpay siya kay Goliath? Na bagaman higante ho si Goliath at si Haring David po ay hindi pa fit para ho sa pakikidigma. Kasi yung attire ho niya, di ba? Nagsuot po siya ng pangdigma pang warrior na attire, pero hindi nga ho sa kanya, hindi pa fit sa kanya kasi bata pa siya Siguro pa siya, thin. Hindi pa brusko si Haring David para sa pakikidigma. Pero bakit gano'n na lang ka-confident siya na harapin si Goliath na sanay sa pakikidigma? Sapagkat para sa kanya, ang labang ito ay laban ng Diyos. Ano po sabi doon sa Samuel, 1 Samuel? Tingnan po natin. 17:47. Okay. So magbubuklat po tayo ng kaunti. 1 Samuel 17:47. Okay, ano po sabi dito ni Haring David? Basahin ko po muna from verse 46. This day, the Lord will deliver you into my hand, and I will strike you down and cut off your head, and I will give the dead bodies of the host of the Philistines this day to the birds of the air and to the wild beasts of the earth, and that all the earth may know that there is a God in Israel. Verse 47, and that all this assembly may know that the Lord saves, not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hand. Ang Panginoon, hindi siya nakikidigma gamit ang palaso o ang tabak o spear. Okay? But this battle, he said, is the Lord's. Kinikilala niya na ang labang ito ay laban ng Panginoon, laban sa kasamaan. Okay? Hindi laban ni David kay Goliath o ng Israel sa mga Pilisteo. Kundi ito ay laban ng Diyos sa kasamaan. Ano po? That's why he trusted. And because of it, dahil po dito, nagtagumpay siya. Hindi dahil magaling si Haring David na pumuntirya. Hindi dahil magaling si Haring David na puntiryahin ang noo ni Goliath,
gamit ang paltik at ang bato, kundi dahil sa Panginoon. Umasa siya sa kapangyarihan ng Panginoon at kinilala niya na ang laban na ito ay laban ng Panginoon. That's why he trusted God, and likewise, para tayo ay magtagumpay, sa Diyos din po tayo magtiwala. Pagtiwalaan natin siya kung sino siya, okay, for who He is, and what He can do para po sa atin. Kagaya po na sinabi ni Apostle Paul in Philippians. Ano po? Ano po sabi niya sa Philippians? I can do all things through Him, through Christ, who strengthens me. Not because of Him, not because of somebody else, but because of Christ. Dahil sa Panginoon, kaya siya, sabi nga, robust. Ganun siya sabi nga, yung lakas niya, nandun, yung kakayanan niya na magawa niya ang lahat. Sapagkat ang kalakasan niya ay galing lamang sa Panginoon. So, that is the second, trusting God for who He is and what He can do. And, thirdly, by recognizing God's judgment. So, ito yung sukat kung gaano kalalim yung pagkakilala ko ni Haring David sa Panginoon. Una, yung paglalaan niya ng panahon sa Panginoon. Kaya ang dami hong salmo na mula sa kanya. Ikalawa, yung pagharap niya sa laban bilang laban ng Panginoon. Kaya siya nagtagumpay. Pangatlo, sabi dito, by recognizing God's judgment. Hindi siya nagmamadali. Hindi niya iniligay sa kanyang kamay ang batas, kundi iniasa niya sa batas ng Panginoon o sa hustisya ng Panginoon ang lahat. For two instances, tingnan po natin sa 1 Samuel 24. Not once but twice. Binigyan siya ng chance, ng pagkakataon na mapatay ho si Haring Saul. Pero hindi po niya ginawa. Ano po sabi dito? 24:6, 1 Samuel. He said to his men, "The Lord forbid that I should do this thing to my Lord, the Lord's anointed, to put out my hand against him, seeing he is the Lord's anointed." So why? Bakit hindi niya tinake yung opportunity na patayin si Haring Saul? Sapagkat kinilala niya si Saul bilang the Lord's anointed. Ang Diyos ang nagluklok sa kanya bilang hari. Kung ang Diyos ang nagluklok, ang Diyos din ang mag-aalis. Hindi siya ang mag-aalis. Ganun po ang trato ni Haring David sa Panginoon. Halimbawa, meron po tayong kagalit. O merong mga taong itinuturing po tayong kaaway. Yan. And sa tao, gusto na nating gantihan. Gusto na nating madaliin yung dapat mangyari sa kanila. Pero the judgment of the Lord, ang dapat po nating hayaang mangyari sa Kanya. Dahil sa Kanya ang paghihiganti, di ba? Vengeance is mine, He said. Amen po ba? Huwag natin pangunahan ng Panginoon sa panahong itinakda niya o sa paraang siya lamang ang maaaring gumawa. Sa hustisyang kay tagal na nating hihintay. Pero sa takdang panahon ng Diyos, Kanya itong ibibigay. Okay? That's why in times of injustice, in times of, sabi nga, parang naiinip na tayo sa judgment ng Panginoon, trust Him. Okay? Recognize the Lord's judgment. Kilalanin po natin ang paghihiganti ng Diyos o ang hustisya ng Panginoon sa Kanyang panahon, sa Kanyang paraan. So, because He said, He is the Lord's anointed. Hindi ko yan trabaho. Yan ay sa Panginoon.
Kaya sa paglilingkod natin, lagi natin kinikilala na ito ay sa Panginoon. The church, the ministry, everything na ginagawa po natin, hindi ito para sa tao, hindi ito para sa pastor, ito ay para sa Panginoon. Kinikilala ho natin yan. Okay? And letter D, by praising God for His abundant goodness. Dahil naranasan niya kung sino ang Panginoon sa kanyang buhay, kung gaano kabuti ang Panginoon sa kanya, kung gaano ka-merciful ang Panginoon sa kanya, kung gaano ka-forgiving ang Panginoon sa kanya, especially nung siya ho ay nagkasala kay Bathsheba, di ba? Ang dami ho niyang nagawang kasalanan. Actually, 5 ho. Hindi lang ho 2, 5. 5 beses ho siya nagkasala sa event na yon. Ano po? Ano po sabi? Pinatawad ho siya ng Panginoon. After he prayed Psalm 51, nanalangin pa ho siya ng isang psalm. And that is Psalm 32, where he said, "How blessed is the one whose transgression is forgiven, whose sin is covered." Sapagkat pinatawad siya ng Panginoon. Pero hindi nangangahulugang wala itong consequence. Wala itong kapalit. Lahat ng kasalanan ho ay may kapalit. Meron pong consequence yan. Pero the forgiveness is always available. Galing ho sa Panginoon. Basta tayo ho ay humingi ng tawad sa Kanya. So, praising God for His abundant goodness. So, the penitential Psalms of David, kung matatandaan po natin, Psalm 6, Psalm 32, Psalm 38, Psalm 51, Psalm 102, Psalm 130, and Psalm 143. So dito po natin makikita gaano kabuti ang Panginoon. Matapos po tayong sansalain sa atin pong mga kamalian, sa atin pong mga flaws o kabulukan, sa atin pong mga kakulangan, napaka-gracious pa rin po ng Panginoon sa atin. For how many times na hindi natin nagagawa ang kanyang mga utos, mga commandments, pero nagiging tayo sa buong may lakas pa rin po tayo para makapagtrabaho, may lakas pa rin tayo para makagawa ng mga gawaing bahay. Kaya yung laziness, so tandayan na hindi ho natin na-appreciate yung graciousness ng Panginoon. So, shallow yung ating, kumbaga yung pagkakilala natin sa Diyos being gracious sa atin. Kaya, sabi nga, we are called to serve and not only to be a spectator. Hindi lang ho tayo taga-panood lamang, hindi ho tayo taga-masid lamang, hindi ho tayo parang tingin-tingin lamang, yung mga nangyayari sa church, pupunahin natin ang mali, pupunahin natin yung mga nangyayari. Okay? Hindi ho tayo tinawag ng Panginoon para dyan. Kundi tayo tinawag ng Panginoon, una para sa Kanya. Mas mapalalim ang ating pagkakilala sa Kanya, saka ho ang paglilingkod sa Kanya. Amen, mga kapatid? Ang una pa lang po natin, first is to know God more, personally and experientially. So, application, David's personal knowledge of God is a sheer reminder for us not to be sulky, impatient, and indifferent for God's goodness. So, ang personal na pagkakilala ni Haring David sa Diyos ay isang paalala sa atin na huwag tayong maghinanakit sa Diyos. Huwag tayong maubusan ng pasensya. At huwag tayong maging indifferent sa kabutihan ng Panginoon. Na parang taken for granted lang. Yung goodness ng Panginoon, paano natin siya ginagamit, tinitake for granted lang natin. So, hindi po ganun. Always be a mouthpiece of thanks, gratitude, and praise because the Lord is good. Mabuti ho ba ang Panginoon sa atin, mga kapatid? Yes, He is. He is indeed good. Okay? Mabuti ho ang Panginoon. Kaya,
In all of this, God is good beyond measure. And because He is good, we can serve Him. Ayun po doon sa sunod. We can serve Him wholeheartedly and with a willing mind. So ito po yung next point po natin, sa susunod po natin. Kalooban po ng Panginoon. At meron pa po tayong pangatlo. So yung ikalawa po natin is actually to serve God more wholeheartedly. And yung pangatlo po natin is to seek God more enthusiastically. So yun po yung 3 points natin. But this time po, yung atin pong first point po muna. So again, as a recap, let us spend more time. Let us trust Him. Let us recognize His judgment. And let us praise Him for His goodness. These are what we call the parameters of an intimate knowledge. Of the one who has an intimate personal knowledge of God. Na ipinapayo ho ng isang ama sa kanyang anak. Kaya muli, mga kapatid, sundin po natin, sapagkat ito ho ang susi sa matagumpay at epektibong paglilingkod sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Diyos, sa iyo pong salita, sa katotohanan upang patuloy kaming maging isang epektibong lingkod. Una po ay magkaroon kami ng earnest desire na makilala ka pa namin sa amin pong mga buhay at maging handa kami sa mga paraan kung paano po kami lalalim sa aming pagkakilala sa iyo. At maging mapagpasalamat kami sa lahat ng mga kaparaanan ito sapagkat ikaw ang Diyos na higit na nakakilala sa amin. Purihin ka sa lahat ng pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.